Kumusta kayong lahat? Ito ang Dilaw na Kidlat o si Raymart Cosme. May main channel ako na Cosmic Flash. So kung mahilig kayo sa anime, gaming, singing, music, arts, and mahilig kayo sa comedy shorts, nag-upload ako doon paminsan-minsan. Pero English format, punta na kayo doon at mag-subscribe. Pero dito naman sa channel ko na to, ang target ko naman dito ay ang aking mga kababayan na Filipino. Kung mahilig kayo sa mga discussions about opinion, about any issues natin dito sa Pilipinas, o kung may mga anime contents naman tayo na gusto nyong pag-usapan, pero in Filipino format, mag-subscribe kayo sa channel na to and I appreciate it. Thank you so much. Pero kung ayaw nyo mag-subscribe, okay lang, panoorin nyo pa rin ang video na to kasi may makukuha kayong aral dito. Ang topic na gusto kong pag-usapan ngayon is ang opinion ko tungkol sa mga pinakamalapit nating kaaway is yun pa mismo mga pinakamalapit sa atin. Particularly family. Pero di ko tinutukoy dito isang family natin na main family talaga, nanay, tatay, ate, kuya. May mga instances na nakakaaway natin sila pero kadalasan talaga yung extended family. Ang topic na to pwede ding may apply natin sa ating mga kaibigan, mga tinuturing nating mga pinaka-close sa atin. Pero malaki ang posibilidad na mga pinaka-matatamaan talaga dito is yung mga malapit sa atin na relatives o mga kadugo natin. Gusto kong ilista ang mga rason kung bakit nga ba kadalasan ninaaway tayo ng ating mga kadugo o mga kamag-anak. Ang una sa listahan na nakikita kong rason is ang proximity o kung gaano sila kalapit o ka-close sa atin. Bakit nga ba? Kasi nung bata ka pa, yung tita mo, yung tito mo, sila yung nakakilala sa'yo nung di mo pa kilala yung sarili mo. Nakita ko nila nung bata ka pa kung gaano ka katamad, kung gaano ka pasaway. Alam nila ang iyong behavior nung bata ka pa. So alam nila ang kalakasan at kahinaan mo, strength and weaknesses nung bata ka pa. Kaya nga lang, pag lumaki ka na, di ka na nila kilala kasi nagbabago ang tao, nagmamature, nagle-learn ng maraming mga bagay, and yet, yung mga kamag-anak natin, tito, tita, yung mga nakakatanda nating kamag-anak, is gagamitin pa din nila yung mga bad behavior na napansin nila sa'yo nung bata ka pa. Isa sa possible reason din, number 2 is ang comparison o ang pagkukumpara-kumpara. Kaya paminsan-minsan medyo toxic ang ating mga relatives lalo na sa mga family reunion, family gathering, may mga birthday events, fiesta at nagkikita-kita kayo, magkakapamilya, mga magpinsan is ang pagkukumpara-kumpara. Yung pinsan mo nakagraduate na, ikaw ilang taon ka pa bago gagraduate sa college. Yung pinsan mo nakagraduate, nakapasok na sa magandang trabaho sa government, ikaw tambay ka pa din. Ganyan ang mostly nangyayari, kinukumpara ang mga magpinsan-pinsan, ginagawang mga manok, pinag-aaway gamit ang kanilang mga status sa buhay. Kinukumpara kung sino ang mas malaki ang sahod, sino na ang may malaking bahay, sino na ang may sasakyan. At ang masakit pa dito, yung mga nagsasabong is yung mga tito, kapatid ng nanay mo, kapatid ng tatay mo, yung kapamilya pa mismo ng iyong parents. Pangatlo na nakita kong rason bakit toxic talaga ang mga kamag-anak natin dito sa Pilipinas is ang selos o jealousy. Kung ano yung nakamit mo sa buhay, biglang sumakses ka, magsiselo sila. Natural sa mga tao na talagang makaka-feel ng unfairness pag ang isang taong kakilala natin ay biglang umangat sa buhay. Kasi natural sa atin bilang survival species dito sa mundo, gusto ring makaranas ng ganyang success para mas maging magaan ang buhay natin. Pero ang masama nga lang na ginagawa ng ating mga kamag-anak, pinapakita nila sa atin mismo o pinaparinig, mas masakit yon. Kung may selos ka na nararamdaman sa isang tao, sa iyong kapamilya, mas nakabubuti na ipagsarili mo na lang and magsumikap ka para makamit mo din yon. At isa sa rason na posibleng connected din sa selos is ang crab mentality. Kadalasan pag nag-success o nag-success kang bigla and yung mga kamag-anak mo is medyo naghihirap sa buhay, ang gusto nila aside sa selos is take it to the next level, which is to grab you, hilain ka pababa, crab mentality. Ganyan ang natural response ng mga tao, mga kamag-anak natin dito sa Pilipinas dahil sa selos at ayaw nila na tayo lang ang makaranas ng ganon. Kadalasan ginagawa is minamaliit yung success natin. Example ko na nga dyan is graduate ka, sasabihin ilang taon bago pa graduate, naging professional ka na, sasabihin ilang taon kaya yan tatambay. Nakapasok ka ng trabaho, sasabihin konti lang naman ang sahod sa napasukan yan. Nakapagpatayo ka ng bahay, biglang magiging isang napakagaling na engineer o architect. Pangit naman ang pinili mong design dyan sa bintana mo, o kung bigla ka nang nakabili ng magagandang sasakyan, biglang iisipan ka na masama, baka
nagtulak ng droga kaya biglang yumaman. Mamaliitin ang iyong success at matutuwa kapag ikaw naman ay biglang bumagsak sa buhay. So, yun ang mga bigating rason na nakita ko bakit nga ba naturally dito sa ating bansa ang ating mga kamag-anak ay masama talaga yung tingin sa atin o pakikitungo sa atin. May mga other reasons pa, ililista ko. Una na dito is ang chismis. Pag may mga family gatherings, tulad na nga na sinabi ko, mga reunion, family events like birthdays or fiesta, nagkikita-kita kayo, ang una talagang gagawin ng mga kamag-anak o mga mas nakakatanda nating kamag-anak is may pag-usapan. At saan napupunta? Chismis. Lalo na chinichismis yung mga taong hindi umattend sa event. Ba't ba hindi umattend yun? Bigla nga daw nabuntis kaya di naka-attend. Kaya nga di naka-attend kasi umiiwas doon sa mga chismis na ayaw nilang marinig. Ni-exaggerate ka sa harap ng ibang tao. For example na lang, nag-away kayo ng parents mo kaya lumayas ka sa bahay nyo for a day. Ichichismis agad. Lumayas sa kanila ng isang buwan kasi sinuntok o sinampal yung tatay. Palalakihin yung issue, ichichismis, i-exaggerate yung topic sa harap ng ibang kapamilya mo. Yun ang mga nakikita kong rason bakit ganito ang nangyayari sa ating mga kamag-anak o sa ating mga kaibigan. Pero hindi garantiya na nailista ko na lahat. Marami pang posibleng rason bakit ganito. Pwede din na may mga mali akong sinabi, pero yun mostly ang mga nakita ko based on my observation. Alam nyo, mostly weapon na ginagamit ng mga kamag-anak natin para ma-take advantage tayo is yung label na magkadugo tayo o magkamag-anak naman tayo. Pahiram nga ng pera. Pag di ka nagpahiram, sige na, magkamag-anak naman tayo. Sige na, as respect mo bilang kadugo ko. Pero ang reality, ang tunay na respect, love, care, and support is kailangan mong i-earn. Hindi ibig sabihin kadugo o kamag-anak ka is automatic na ang respect, automatic na ang love and care. Kailangan muna ang ilang years and bond to earn those respect. Kailangan makasama muna ang isang tao sa loob ng maraming panahon para mag-grow talaga ang genuine love or care mo sa taong yan. Kaya wag mong i-expect masyado ang tunay na care or love dun sa mga taong di mo naman nakasama sa loob ng mahabang panahon. Itong topic na to pwede din tong i-relate dito sa mga romantic relationships. Kaya nga napakalaki ng percentage ng divorce doon sa US kasi nga marami ang mga couples na nagpapakasal agad na hindi pa nila masyadong kilala yung kanilang partner. And it usually ends up to separation or divorce. And ang masama nga lang, may mga nasasaktan na mga bata. Kung wala mang bata, may mga nasasaktan na ibang tao. O yung mismong dalawang couple ang mga pinaka nasaktan. Pero balik tayo dun sa topic, ang respect, love, and care, kailangan munang i-earn. Kailangan munang paghirapan bago mo ibigay sa isang tao. Bago ka naturally irespeto ng isang tao, ipakita mo muna na karespeto ka. Kung kinukonsider mo sarili mo na isang jealous o isang masamang kamag-anak, tingnan mo mabuti ang iyong ego, keep that in check, and also check if yan bang taong ginajudge mo, matagal na ba kayong nagsama, kilala mo na ba na mabuti yan para i-judge mo sa ganyang klase. So ikaw naman sa nakikinig, kung palagay mo ikaw ang victim, ikaw yung mga chinichismis palagay ng iyong kamag-anak, tingin ka din muna sa salamin kung tama ba ang kanilang chismis, evaluate yourself. Ano nga ba akong klaseng tao? Kailangan mo munang tingnan ang sarili mo. Kailangan mo munang i-judge ang sarili mo. And kung talagang wala ka talang kasalanan, ang dapat mong gawin, umiwas ka na lang. Huwag mo nang palakihin yung issue. Ang tunay na taong biktima, di na pinapalaki ang issue, lalo na kung wala namang katotohanan. Huwag ka nang maglagay ng gasolina sa apoy. So yan, ang topic na to madali lang, short lang, pero ang main point ko dito, kailangan protektahan mo ang iyong peace. Paano mo ma-protect ang iyong peace? Maglagay ka ng healthy boundaries sa mga taong palagay mong toxic, palagay mong walang karapatang makihimasok sa iyong buhay o sa buhay ng kapamilya mo. Maglagay ka ng healthy boundaries. Kanya-kanya naman tayo ng mga pagsubok na hinaharap, kanya-kanya tayo ng buhay. So fight your own battles na lang. And then, yun. So yan lang muna sa ngayon. Konting advice lang para sa akin. Kung ayaw nyo maniwala, bahala na kayo sa buhay nyo. Pero mag-subscribe kayo sa channel na to kung nagustuhan nyo, may napulot kayong lesson sa mga sinabi ko. And share it to your friends or share it to your relatives kung matapang kang tao. Hanggang dyan lang muna.
So magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video and see you guys.